Ang batang anak na babae ko ay maayos na inaayos ang kanyang mga laruan, nilalagay ayon sa laki. Inilalagay niya ang bawat laruan sa pinakamainam na lugar nito. Sa pamamagitan ng kanyang mga laruan, ginagawa ng anak ko ang kanyang sariling maliit na mundo. Kapag tinitignan ko ang kanyang maliit na mundo, may mga kaisipan na madalas kong piliting kalimutan na biglang bumabalik. Nakakatuwa, ano? May lohika ba na ang mga bagay ay nagtatakda kung paano sila iaayos? Posible ba na walang nagtangka na ayusin sila? Siguradong marami ang nagpapakita ng magandang disenyo at perpeksyon sa paggawa ng sasakyang ito. Hindi naman ang kotse ang gumawa sa sarili nito, di ba? Dito, mas malinaw nating nakikita ang magagandang detalye. Pinakasigurado, hindi ginawa ng relo ang sarili nito. Ganito rin ang nakikita sa produktong ito at pati na rin sa isa pa. Gayunpaman, wala sa mga ito ang gumawa ng sarili nila o bunga ng wala. Laging may gumagawa. Kung ang mundong ito na tirahan ng tao ay lumapit sa araw, masusunog ang lahat dito. At kung ito ay lalayo naman sa araw, ang buong mundo ay magyayelo. Mayroong magandang balanse sa mga elemento at likas na puwersa sa universo. Bukod pa dito, may tamang distansya at napaka-eksaktong proporsyon. Kapag nagbago ang mga proporsyon kahit kaunting porsyento, magwawakas ang buhay. Tayo, mga tao, ay mga nilalang na maayos na naayos para mamuhay sa mundo. Ang bawat maliit na bahagi natin ay nalalagay sa pinakamaiinam na lugar. Naglalakad tayo, naririnig, nakikita at nararamdaman ang nasa paligid natin. Pagkatapos ay napagtatanto natin na ang lahat ng bagay ay ginawa ayon sa tamang sukat at may ganap na balanse. Ganon din naman ang buong universo ay eksaktong ginawa at pinong na balanse. Tayo ay bahagi ng masilang balanse na naghahari sa buong universo. Ang lumikha sa atin ay ang lumikha ng dakilang unibersong ito. Pareho ang pagkakagawa sa parehong perpeksyon at parehong ukol sa dakilang may likha. Nakikita ng maliwanag ang katibayan. Walang makakapagtakip ng araw gamit ang kamay.